politika pa rin at realities ang magdidictate kung palalabasin si Tatay Digong. Nagsalita na kasi yung ambassador ng Japan ng huling Assembly of State Parties ng ICC na bilang pinakamalaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro acquittal ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Digong. No? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union nagbabanta na bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga taga-Afrika. So kinailangan nilang habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non-African na hinahabol. At syempre, bukod pa dyan, alam natin na pag wala na si Tatay Digong, wala na silang kaso, so pinaglalaban din nila yung existence nila, no? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PHA. Ayan ho, maliwanag na kay Isbox Harry Roque na kaya pinupuruhan itong si Pangulong Duterte. Kasi ho pala, bibitiw itong African country sa ICC oras na wala hong binabanatang mga taga-Asya. Kasi ho, binabanatan daw ng ICC mga ka-update, puro mga Africans. Gusto rin ho nilang mapatunayan na hindi lang puro Africans yung kanilang nililitis. Kaya mga ka-update, ngayong nandiyan ho si Pangulong Duterte, ayaw na ho nilang pakawalan. Isa pa ho, marami ho kasing umuugong-ugong dyan sa paligid-ligid na nagsasabing pinopondohan daw di umano netong admin ni Marcos Jr. ang ICC. Naniniwala ho ba kayo dyan mga ka-update? Tanong ko lang ho sa inyo. Hindi naman ho natin sinasabing pinondohan niya, umuugong-ugong lang ho kasi. Di ba? Pag-uusapan na rin ho natin dito yung mga oligarko, yung mga dilawan, pinklawan na pilit pinapaalis ang mga Duterte sa pwesto kahit na ho bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang nawawalang pondo sa admin ni Marcos Jr. Kaya mga kabdate, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Well, alam mo, malungkot ako, no? Dahil kahit papano, pinagdarasal natin na magkaroon nga ng interim release si Tatay Digong. Pero hindi naman ako nagtataka at ang dahilan ay alam ko naman, politika pa rin at realities ang magdidictate kung palalabasin si Tatay Digong. Nagsalita na kasi yung ambassador ng Japan ng huling Assembly of State Parties ng ICC na bilang pinakamalaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro acquittal ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Digong. No? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union nagbabanta na bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga taga-Afrika. So kinailangan nilang habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non-African na hinahabol. At syempre, bukod pa dyan, alam natin na pag wala na si Tatay Digong, wala na silang kaso, so pinaglalaban din nila yung existence nila, no? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC. Opo. After nito po, kasi apila na ito nagbigay na sila ng final decision po, attorney. Ano na po ang susunod? Latagan na po ba? Magkakaroon na po ba ng latagan ng ebidensya? Yung trial proper na po ba ang susunod, attorney? Yun nga nakakalungkot, no? Hindi pa. Medyo naantala lang talaga yung pre-trial detention ni Tatay Digong dahil siyempre 8 buwan na siya nakakulong, hindi pa naman napapatunayan ng kahit ano, no? At hindi pa nagsisimula yung formal na proseso. Alam mo, kaya nakakalungkot, kaya merong interim release para balansehin na sa ICC, pwede kang arestohin on the basis of good grounds lamang. Wala pang probable cause, pwede ka nang arestuhin dahil ang probable cause, yan parang yung hahanapin pag nagkaroon na ng confirmation of charges. Kaya nga dapat, kung susundin mo yung patakaran ng mga naunang international tribunals, gaya ng Tribunal for the Former Yugoslavia at saka Rwanda, halos automatic ang pagkagrant nila ng interim release. Kasi wala pa namang mabigat na ebidensya laban sa mga nasasaktal. Pero dito sa ICC, iba ang naging practice ng hukuman. Talagang hindi sila nagbibigay ng interim release, no? Kapag ikaw ay akusado ng war crimes, crimes against humanity, no? But in any case, meron pang nakabinbin sa appeals chamber yung sa issue ng jurisdiction. Yun sa akin ang pinaka-importante. Dahil pag tayo nanaig doon sa issue ng jurisdiction, ibig sabihin yan, wala nang kaso si Tatay Digong at makakauwi na. At ako naman, dahil minsan na nagsalita ang ICC sa issue ng jurisdiction na nagkaroon ng 3-2 decision,
mas malakas ang laban natin kasi dito sa issue ng interim release, palagi silang unanimous, no? Pero sa tingin ko, dito sa issue ng jurisdiction, may konti tayong laban dyan dahil nung unang desisyonan yan, 3-2 ang naging botohan sa appeals chamber. Opo, meron po pahihig dito si Attorney Kaufman. Ang sabi, meron pa daw inaantay na resulta sa medical evaluation kay dating President due next month and will reintroduce its request to release a man who is 80 years old and as a result of debilitating physical and cognitive conditions is incapable of flight or as alleged threat to witnesses, attorney. Well, opo, nakabinbin din yan, pero sa akin ang pinaka-importante yung jurisdiction. Kasi yung jurisdiction, kahit anong estado ni Tatay Digong, dahil yan ay isang issue of law, dapat yan malinaw na wala talagang jurisdiction na sa aking pag-iisip naman ay malinaw yan. So, syempre, nakabinbin pa rin yung issue ng fitness to stand trial, pero again, if you go by the record of the ICC, wala naman silang binibigyan. Wala pa silang nabibigyan ng desisyon na dahil unfit to stand trial, panandalian na ititigil ang paglilitis. Sa tribunal for Rwanda, merong isa. In fact, nakakulong kasama ni Tatay Digong dyan sa kaparehong kulungan, no? Na wala na talagang pag-iisip. Wala na. Completely zero na siya, no? Dahil nga sa Alzheimer's. At ang nangyari lang is nanatili siya sa kulungan kasi ayaw siya tanggapin ng Rwanda at walang ibang bansa na gusto magbigay sa kanya ng interim release. Pero dito sa ICC, ang track record pa rin, wala silang binibigyan ng order na kinakailangan magkaroon ng permanent na yung adjournment dahil sa standing, yung lack of standing, no, yung inability to stand trial ready. Just going by the track record. Opo. Kasi kanina naman binanggit din ni Kaufman na wala talaga nabibigyan ng interim release sa ICC. Na totoo naman yan at matagal ko nang sinasabi yan. Pero syempre, kahit ano ang track record sa ICC, patuloy pa rin tayo nagdadasal, no, para sa kalayaan ni Tatay Digong. Opo. After po nung pagbabasa ng desisyon ng ICC sa apela ng interim release ni former President Rodrigo Duterte, siguro mga ilang oras ngayong gabi lang, naglabas din po ng kautusan ng Supreme Court attorney. Di ko alam kung nabasa nyo na po ito, pero ang pinakabuod nito, kung maalala nyo po, siguro within the day na inaaresto si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba, naghain po ng habeas corpus na petition, no, yung relatives ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling sa Korte Suprema na yun nga doon sa pag-question nila. At ngayon, nagbigay ng direktiba ang Supreme Court sa Malacanang at iba pang mga cabinet officials, involved cabinet officials, na magsumite ng kanilang komento tungkol nga sa inihaing petisyon na attorney. Anong basa nyo po rito? Well, unang-una isa po ako abogado dyan, no? Ang naging kliputo kasi kami po yung naghain ng hindi lang certiorari kundi habeas corpus, no? At nakakalungkot nga na hanggang ngayon walang kahit anong aksyon ng Korte Suprema, bagamat baka pinapakomento na nga yung mga respondents, no? Pero sa akin, sayang talaga yung pagkakataon na yon dahil pati naman yung issue kung mayroong jurisdiction ng hukuman, sang-ayon mismo sa Rome Statute, dapat lokal na hukuman muna ang nagdesisyon. Dahil nga dapat hinarap muna sa lokal na hukuman si Tatay Digong bago sinurrender sa ICC. So sa akin, dahil nga habeas corpus and certiorari ang hinain namin, para magkaroon ng desisyon, dahil po pwedeng maulit, no, yung ginawa kay Tatay Digong at mukhang uulitin talaga nila pagdating kay Senator Bato at kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema kung talaga bang may jurisdiction pa nga ang ICC sa Pilipinas or wala. Opo. Nababasa ko sa mga komento ng mga netizen pag merong mga desisyon ng Korte Suprema, yung iba pa nga after na nung inihain nyo po na habeas petition, sinasabi nila, saglit lang, mas nauna pa itong yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit wala pang desisyon? Ito, late na ito, nagkaroon agad ng hakbang. Pero sa tingin nyo po, attorney, hinog na ba para desisyonan ito ng Korte Suprema sa haba po ng panahon, sa malinaw naman yung sinasabi po ng ating mga batas, or tingin nyo po meron ding ikinukonsidera itong Supreme Court, attorney? Well, kasi ang sasabihin ng ilan dyan, it's moot and academic kasi wala na nga sa jurisdiction ng Pilipinas si Tatay Digong, nasa dahig. Pero sa akin, miski wala ng jurisdiction sa pagkatao ni Tatay Digong,
It's an issue involving transcendental importance dahil ang nakasalalay dyan yung soberenya natin. Ang issue is dapat pa bang litisin ang mga di umanong mga krimen na nangyari sa Pilipinas ng ICC ngayong hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Bukod pa dyan, meron talagang pangangailangan na bigyan ng linaw ng Korte Suprema kung talaga nga bang may jurisdiction pa ang ICC at kung yung rules on extradition na kailan lang na-promulgate ng ICC ay applicable pagdating sa ICC dahil lang nakasulat dun sa rules on extradition, yan ay applicable kapag bansa ang humingi ng extradition. Now, itong transcendental importance, itong for education purposes at yung it is capable of repetition and yet evasive of judicial review, yan yung tatlong exception dun sa rule na kinakailangan hindi moot ang isang controversy bago magdesisyon sa ang Korte Suprema. Pero sa tingin ko, yung tatlong exceptions, lahat yan applicable sa kaso ni Tatay Digong. Opo, Attorney, si MJ po ito. Sir, marami pong nagtatanong, no? Marami rin pong nag-comment. Sa sinabi po ng ICC na media reports, pwede lang ebidensya. Anong tingin mo dyan, sir? Doon ako pinaka na-shock, no? Dahil ako 35 years na nagpa-practice dyan sa Pinas, no? Ang media reports talaga ay walang balor sa atin. Ang media report ay hearsay. Kaya kinakailangan, tumayo talaga mga testigo, hindi lang yung mga reporters na nakaka-informasyon na wala naman silang personal knowledge, no? So sa akin, nakakalungkot nga, no, na ang issue ay kalayaan ng isang 80 anyos, pero isa sa naging batayan ng Korte Suprema na mapatuloy pang nakakulong ang 80 anyos na yan ay mga media reports, no? Kung pagbabatayan ng media reports, hindi nga dapat ko kayo kausap, no? Dahil dapat daw ako'y arestado na, no, at nakakulong, no? So, yan po dahilan naman kung bakit ang hukuman sa Pilipinas ay hindi binibigyan ng pansin ang mga media reports. Kailangan first-hand personal knowledge. Opo, at pupuntahan ko na po ang iyong paksa, Attorney. Ano ho ba ang totoo? Kayo ho ba ay naaresto? Ano po ba ang paglilinaw po niyo, Attorney Harry? Marami kasing mga balita dito, sir, na kayo po ay napuruhan daw na dyan po sa May ibang... kumalat pa na Oo. pictures na hawak-hawak ka ng mga pulis. Uy, Parang AI ba yun? generated. AI? Opo. Well, nakakalungkot nga ng mainstream media sa Pilipinas ay gumagawa ng balita na walang verification. Never po ako naaresto. Ang totoo po niyan, nagkaroon po ng desisyon na ako daw ay dapat pumunta ng Austria dahil according to sa tinatawag na Dublin Rules, ang country na nag-issue ng visa ang dapat mag-process ng asylum. At itong Dublin Rules naman ay para lamang maiwasan yung multiplicity of filing of asylum procedure dahil dito naman sa EU, meron silang iisang Schengen area, iisang political territory na tinatawag, no? So ako naman, sige, dahil sabi nyo, Austria, pumayag akong pumunta ng Austria, sumakay ako ng eroplano. Pero ang problema kasi, nagkaroon ako ng dalawang operasyon, no? Isa, yung 30 ng Oktubre, at saka yung isa naman, ay yung Lunes lamang, no? Itong linggong ito. At yung dalawa kong doktor ay nagsabi na I am unfit to fly. So nung tinanong ako ng kapitan at ng airport police kung ako ba ay gusto kong sumakay sa flight na yun, ang sabi ko hindi. Kasi sabi ng mga doktor ko, ako ay unfit to fly. Sinabi naman ng airport police, pero meron din kaming certificate dito sa doktor na kinonsulta ng gobyerno na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, tinanong nyo ako, bakit ako maniniwala sa ibang doktor na ang naging basahan lang nila na ako ay fit to fly, kinuhanan nila ako ng blood pressure at saka ng oxygen level, no, sa aking daliri. So syempre, dahil tinatanong nyo ako, mas naniniwala ako sa sarili kong doktor na nag-opera sa akin at hindi sa kahit sinong doktor. At dahil dyan, tinanong ako uli, gusto mo bang lumipad? Ang sabi ko, hindi. Kaya pinababa ako ng eroplano. Opo, tsaka alam mo naman, Attorney, ang pamahalaan ay nagsasabi mismo na yung passport mo raw ay kanselado na. Ano bang tingin mo dyan, Attorney Harry? Well, wala pong epekto yan sa aking asylum. Kasi nga, dito sa Dublin Rules, dalawa yung rules, no? Yung bansa na nag-issue ng visa o di naman kaya yung bansa na una mong pinasukan. Kaya ako nakipaglaban na ang Netherlands ang may karapatan nag-process na application ko dahil yun naman ang una kong pinasukan. Pero ang explanation sa akin, gagamitin lang yun kapag pumasok ang isang asylum seeker na walang passport at walang visa. So for purposes of asylum, hindi kinakailangan ng passport, hindi kinakailangan ng visa. Pagdating naman sa red alert notice, no, hindi kasi yan warrant of arrest. Pakulo lang ng gobyerno yan nung kinidnap nila si Tatay Digong para magkaroon sila ng basehan na kidnapin nga si Tatay Digong. Pero hindi po yung warrant of arrest,
Yan ay pakiusap lamang na arestuhin ng isang tao. O hindi po yan warrant of arrest. At ang isang asylum seeker hindi po pwedeng pabilikin sa kanyang bansa hanggang hindi matapos yung proseso ng asylum, no? Hanggang hindi magkaroon ng desisyon na granted or not granted ang asylum. Ang tawag po dyan ay yung right to non-refoulement. Opo, dito tayo balik sa Pilipinas sa attorney, yung succession na sentro ng debate. Maraming nagsisilutangan ngayon. Talagang yung mga maiingay, ayaw po talaga na kung sakali mag-resign or kung papalitan ng presidente ay si Vice President Sara Duterte po yung papalit. No? Pati yung kanyang pagsasabi na nakahanda siya or bilang vice-presidente, dapat handa ka na pumalit sa presidente. Pati yun, kini-question pa, hindi dapat daw yun na banggitin ng pangalawang Pangulo. Ano pong masasabi niyo po rito? Ano po ang sinasabi ng batas, attorney? Well, una-una yung mga ayaw na mag-succeed si VP Sara kasi wala kayong magagawa. Yan ay nakasaad sa ating saligang batas, no? At for as long as hindi natin pinapawalang bisa ang ating saligang batas sa pamamagitan ng isang revolutionary government, siya pa rin ang papalit. At yung mga nagsasabi naman na hindi dapat magpahiwatig si VP Sara na handa na siyang mamuno, nung siya'y kumandidato nga for Vice President, yun talaga ang tanging katungkulan niya. Palitan ng presidente pag siya'y natanggal sa posisyon, no? Wala namang ibang trabaho talaga sa ating saligang batas ang ating vice-presidente, kundi yan nga po. Yan nga mga kabdit, wala naman ho talagang kailangan gawin si VP Sara, kundi ho, hintayin niya ho si Marcos Jr. Alam nyo na kung ano mangyayari. Di ba? Yan ho yung hinihintay niya, kaya nga ho, vice-presidente. Yan ho, kumbaga kanang kamay ho siya ng presidente, mga kabdit. Hinihintay niya lang ho mawala. Tapos, kung sino-sino ho yung tinuturo nilang gustong pumalit kay Marcos Jr. pag umalis po siya sa pwesto dyan. Gusto pa nga ho ng iba dyan si Iskul Bukol. Di ba? Nananaginip ho ba sila ng gising, mga kabli? Para po sa inyo, ano po yung dahilan bakit ayaw nila kay VP Sara? Kasi pinagdidiinan nila talaga na pag bumaba si PBBM, ibang ipaupo nila na automatic naman dapat talaga si VP Sara. Napaka-ano po parang napaka-obvious po, opinion lang po. Marami. Una-una, sino ba ang umaayaw sa mga Duterte? Diba? Number one yung mga oligarko maliwanag po yan. Diba? Yan ang number one na umaayaw sa mga Duterte. Sapagkat, human nature naman yan Diba? Status ko gusto nila yung ganitong lipunan na walang bumabangga sa mga oligarko na sila may control ng Pilipinas politically, economically. Di po ba? Okay. Ngayon, pangalawa, may ibang sektor pa. Diba? Huwag sana ma-open yung kung may ministry media rito. Diba? Medyo karamihan naman din ay ayaw sa Duterte. Bakit ka mo? Sapagkat sa panahon ni Duterte, diba? Hindi siya sumasang-ayon doon sa kalakaran. Diba? Sapagkat alam naman natin na kahit na yung mainstream media natin ay hawak din ng mga oligarch. Ayan nga mga kabdit, isa ho yan sa mga dahilan kung bakit pati mga mainstream media, oligarkiya, galit na galit ho sa mga Duterte. Dahil nga mga kabdit, noong namumuno pa lamang si Pangulong Duterte, sinusuplak niya ho ang mga iyan. Bakit niya ho sinusuplak? Kasi ho mga kabdit, nagpapakalat ho ng mga fake news. Pansin naman ho natin mga kabdit, ngayon pa lamang kung paano maging bias itong mga mainstream media. Pag may balita ho dito kay Marcos Jr., agad ho nakapapuri etong admin. Nakapapuri ho sila agad dyan kay Marcos Jr. Pero katulad ng paglalabas nga nitong SALN ni VP Sara, natatandaan niyo ho ba yan? Tumaas daw ng 1,700% ho yata yun mga kabdit. Makikita ho natin talaga yung pagiging bias nila. Makikita ho natin mga kabdit. Hindi ho pala 1,700 mga kabdit, kundi 1,120% daw sa loob ng 17 years. Tignan nyo ho mga kabdit, dito pa lamang ho, makikita na ho natin
yung pagiging bias ng mga mainstream media. Kaya galit na galit si Pangulong Duterte ho sa mga iyan. Isunod na ho natin ito mga update, papakita rin ho natin. Kasi dito ho, ito ho yung SALN ni BP Sara noon. Ito ho, pakita na rin ho natin yan. Ito ho, magmula noong 2022 mga ka-update, meron hong 71 million pesos ang ating BP Sara. Ngayong December 2024 ho, last year mga update, pumalo na ho ng 88 million. Normal naman ho yan, lalo na ho. May law firm itong si BP Sara at yung sinasahod niya ho dyan sa kanyang trabaho. Diba? Basahin ho natin ito mga update ha. Net worth ni BP Sara noong December 2024 tumaas ng 17.45 M. Nasa 88,512,370.22 cent ang net worth ni Vice President Sara Duterte batay sa kanyang December 2024 SALN, kung saan tumaas ito ng 17 million mula sa dating 71 million. Magkikita ho talaga natin mga kabit yung mga bias na media. Pero itong si Marcos Jr., pag pinapakita ho kanya mga assets, SALN, pinapabango pa ho. Pero pag si BP Sara, nakita naman ho natin tumaas ng 1,120% daw. Diba? Kaya, eto mga mainstream media, kung banatan ho yung mga pamilyang Duterte, wag na ho tayong magtaka. Bakit ho? Kasi nga ho, hawak din ho yan ng admin ni Marcos Jr. Hindi naman ho lahat, pero kadalasan ho sa mga iyan, sinasampal ho ng limpak-limpak na alam nyo na ho yan. Kaya mga dituloy lang ho natin ito. Diba? Okay. Pangatlo, bakit ayaw? Itong mga ibang nagrarally, itong mga dilawan at saka hilaw na dilawan, ayaw nila sapagkat pag nakaupo si Sara, baka wala na silang pagkakataon na makabalik sa pwesto sapagkat alam nila yung style of governance ng mga Duterte na gusto ng mga mamamayan. Ayan, isa pa ho yan mga kabit, yung mga dilawan, pinklawan. Ngayon hong naghahasik ng kalagiman, yan nagnanakaw ng bilyon-bilyon ho sa ating gobyerno, trilyon-trilyon, nasaan ho sila? Diba, nagsabi pa ho itong si, ano pangalan ho nito, si Hikumatsin, mga kabit, na nagmamasid daw ho sila. Nagmamasid daw ho sila sa kung anong nangyayari. Pero mga kabit, nung si BP Sara ho, binabanatan ho nila doon sa 125 confidential funds. Ayan ho, ipapaliwanag ho dito na mismong COA, malinis ho yung pangalan ni BP Sara. Pero pag trilyon-trilyon ho, bilyon-bilyon yung usapan mga kabit, tahimik ho yan. Yung mga dilawan, pinklawan, lalong-lalo na ho, eto hong paborito nyong si Risa Hontiveros. Diba? Yung insertion punta 3 bilyon. Binanatan din ho ni Senator Alan Cayetano mga kablit. Ba't pag si Risa amendments, hindi insertion? Diba? Ngayon mga kablit, nasaan ho sila? Nananahimik ho yung mga pinklawan, dilawan sa issue ni Marcos Jr. Bakit ho? Iniiwasan ho nila. Kasi baka madamay ho sila. Diba? Kaya eto hong pinklawan, dilawan, wala naman pong pakialam yan sa korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam niyo ho yung pakialam nila. Nandoon ho kay BP Sara at nandoon ho sa tatay ni BP Sara ang nasa dahig ICC. Mas pipiliin ho nila na iligtas yung mga, alam niyo na ho, yung mga kriminal, yung mga lulong, kesa ho sa mga biniktima ng mga yan. Tignan niyo ho kung hindi nagtutuwaan, nagtatalakan yung mga yan na hanggang ngayon ay nakakulong si Pangulong Duterte. Pero pag usapan na ho ng korupsyon ni Marcos Jr., wala ho, tahimik ho sila. Diba? Tahimik ho sila. No. So, yan ang kinakatakot nila eh. Kung makikita ninyo, resign all. Kaya, corruption daw. Pero ayaw mo ituro kung sino yung corrupt. Diba? Nakapokus sila doon sa maliit na, sinasabi nilang 125 millions na confidential na kinurap doon ni BP Sara. Samantalang maliwanag naman may findings na ang COA. Walang corruption po dyan. Diba? Gawa-gawa lang po yan ng mga bayaran doon sa Kongreso. Diba? Pinagtulong-tulungan. At malas lang nila, hindi sila
tagumpay. O di ba? Mismong sa COA ho malinis yung si BP Sara. Kaya ho lahat ng pambabanat nila dito na gusto nga nila katulad bukas mga update magsasagawa ho ng trillion peso march. Pero hindi ho si Marcos Jr. ang punteriya. Sino ho? Yung malinis pong pangalan, si BP Sara. Yan ho yung rally nila. Di ba? Nagsama-sama na naman ho yung mga tolongges dyan. Magsasama-sama na naman ho para gusto ho nilang pabagsakin yung mga Duterte. Sinasabi pa ho nila mga ka-update na oras na mawala yung mga Duterte sa kapangyarihan, doon daw ho sila mga ka-update papauwiin si Pangulong Duterte. Oras na wala na raw ho sa kapangyarihan yung mga Duterte. Doon makakauwi si Tatay Digong. Naniniwala ho ba kayo sa mga pinagdadalal ng mga iyan? Di ba? Ayun nga ho mga update, kung meron ho kayong opinion, reaction, ukol nga dito na alam niyo na ho, yung mga pinklawan-dilawan, wala hong kayang ipaglaban kundi ho si BP Sara lang yung kayang banatan, manahimik na lang ho sila. Diba? Komento ho kayo sa ating comment section, pag-usapan din ho natin. Ito nga, pag umuwi si FPRRD mga update, mawawalan ho lahat ng trabaho yung mga taga-ICC. Kaya nga dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.